Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon ang post ni Crisette Laureta Chu, isa sa mga matatalinong DDS influencer, katulad ni Sas Rogando Sasot. Okay, ang title ng kanyang post is, "When the Demon of Insecurity Exploded, Bunjing was sulking." Okay. Tungkol ito sa attendance ng mga empleyado ng Congress nung nag-deliver siya ng speech, yung binatikos niya si VP Sara. Pakinggan natin ha. Ito, text doon sa loob ng Kongreso na i-forward siguro kay Crisette Laureta Chu, kaya pinosti niya. So, ito, wala ka na talagang maitago ngayon. Yung age of social media, malalaman mo kung ano ang nangyayari sa loob. You cannot expect 100% loyalty. May mga puting ahas talaga. Okay. Ito ang text within Congress. "Good afternoon, sirs and ma'ams. Per instruction of Secretary General Reginald S. Velasco, may I respectfully request you to submit to me the list of your respective personnel who did not proceed to the plenary hall this afternoon to hear the message of the speaker. Said personnel are required to submit their reasons for not attending despite the Secretary General's call for support to the leadership of the House of Representatives. Thank you." So, ang pagkakaintindi ko nito, directed ito sa mga department heads siguro sa Congress. Ang nagtitek siguro sa opisina ni House Secretary General Velasco. So, pinapasubmit ang pangalan ng mga empleyado ng Congress. Bakit hindi sila nag-attend? I don't know kung gaano kadami ang hindi nag-attend. Kasi kung maliit lang, example, may 2,000, sabi mo na lang, 1,000 na personnel. Kung ang hindi nag-attend is 50, 100, baka pwede na yun. Baka maraming hindi nag-attend. Out of 1,000 person, baka sobra kalahati ang hindi nag-attend. Kaya kakunti ang nakarinig sa ano. Kaya ito ngayon, pinapa-explain, submit ang pangalan ng hindi nag-attend at required sila mag-explain bakit hindi kayo nag-attend. So, ano ang pagkakaintindi nyo nito? Mandatory pala? Tanong lang ito ha. Nagtatanong lang. Ginawa nilang mandatory para sa mga empleyado ng Congress na mag-attend doon sa plenary para makinig. Ganon ba yun? Kasi pinapa-explain sila bakit hindi nag-attend. So, anong ibig sabihin kung... ang unang tanong, gaano kadami ang hindi nag-attend sa plenary? Gaano kadami? Ano sa tingin nyo? Madami? Kasi kung maliit lang ang hindi nag-attend, baka wala nang ganitong text. Baka madami. Kaya explain nyo, bakit hindi nag-attend? Ay, nako. Magbasa tayo sa mga comments ha. I don't know kung saan nakuha ito ni Crisette Laureta Chu. Parehas sila ni Sas Rogando Sasot. Ang dami nilang mga sources. Nalalaman nila ang mga pangyayari sa mga government offices. So, salamat kina KLC, Sas Rogando Sasot at iba pang mga influencers. Kaya nakakakuha tayo ng impormasyong ganito. Okay, so Jan sa LB Payeg Giyak, sabi niya, "Tambi, do as you told my servants." VJ Fresco, "House of Crooks and Contempts."
Diyan, sabi, grabe ang insecurities mo, Bonjing. Wala nang gamot yan. Le Laureta Uwathia. Support to the leadership by listening to the speaker who cannot even speak properly. Paano ba yung pag-deliver niya ng speech? Ang alam ko lang, binabasa niya sa teleprompter. But yung pronunciation niya or ano, hindi ako marunong yan. Kaya hindi ko na nabantayan. Okay, ito ang magandang ano. Rowena Dominguez Lienado. Yung letter. Okay, yung parang, ito na yung paliwanag. Parang nag-explain na. Dear Sir, I apologize if I was not able to attend the earlier speech of the speaker in the plenary. I was busy admiring the beauty and intellect of VP Inday Sara Duterte. Thank you for your consideration. P.S. Alam ko naman na puro kasinungalingan lang ang sasabihin mo. Grabe naman to. Loyalty check at its finest. So lumalabas, loyalty check. Itong ganito. Pinapasubmit ang pangalan, tapos pinapa-explain. Tapos yung apology o explanation letter na yan, ang daming nag-respond. Sabi nila, baka makontempt ka niyan, be. Makontempt. Then, matutulog ka sa double deck na puti. Niyan. Yung gumawa ng sulat. Nice one. Yung sigaw. Hans Mendez, dagdagan mo pa ng, I hope this letter finds you well. Puros mga ano. Nako, baka you're fired or makontempt ka niyan. Of course, pag may ganitong letter, actual letter na nagpapaliwanag, talagang sisanti ka. Si Al Mzab, sabi niya, Martin Romualdez, Prime Minister ng Pilipinas, lakas ng trip. Akala mo kung sino ka, itong klase ng pinoprotektohan nyo. Maria Di Gracia Sabulainen, ano naman kaya gawin nila sa mga di umaten? Disciplinary actions? Ang respeto di iyan hinihingi ko sa nang binibigay. Nangangamoy dictatorship ang House. Okay, may nag-reply sa comment na yan. Sabi, ko-contempt din nila tapos i-transfer sa correctional. O nga naman, ano kayang parusa yung, kasi pinapa-explain, okay naman, explain. Paano kung hindi ka tanggap-tanggap yung explanation? Anong parusa? Imaynusa ng sweldo, no work, no pay. Ko-contempt, i-transfer sa correctional. Lagot ang di na-attend. Walang bonus. Yan, pwede. Mababawasan ng bonus. Edelweiss Jaom, sabi niya, iko-contempt ni Franz Castro ang hindi nag-attend. Contempt na naman. Walang Christmas bonus. Baka i-contempt. Yan. So, ito. Cecil Vargas. Gawa na ng excuse letter. Nasa CR kasi. Jomebs po. Mas masarap yung feeling pagkatapos kaysa makinig sa'yo. Total, parang nakikita naman kita nung tumingin ako sa inidoro. Sabi naman itong mga... Anrim Sam Ribukan, the speaker who cannot properly speak. Ano bang pagdinig nyo sa pagsalita niya? Ako, hindi na ako masyadong particular sa pagsasalita. Kasi ako rin, hindi marunong magsalita pag matikas yung diction ko. Ano bang diction niya? Si Creo Lane, sama niya. Sana may rally sa Friday ng gabi. Mas malaking rally. Katrina Leonardo, sabi niya, North Korea vibes. Ayun si Kim Jong-un. Gian, feeling hari talaga. Hari ng sablay ang amo nyo. Bakit need bang magkorte si Bao ang mga empleyado dahil magsalita yung hari? So, excuse me. Ito na po ang mga kaganapan natin ngayon. Salamat sa mga puting ahas. I don't know kung anong tawag ni KLC sa mga sources niya. Basta
ito yung mga sources ni Marlica, puting ahas. So, hindi na kayo makakaligtas ngayon dahil ang mga empleyado, kahit anong sangay ng gobyerno, matang-mata na, nakikita ko anong pangyayari. Kaya yung mga ganyang pangyayari, nalalaman. Malala ko yung KOJC seeds, ilang 16 days. Nako, yung naghuhukay na pala ng tunnel. Sinong nagpadala ng video at picture yung paghukay? Mga pulis. Nagpadala kay Sas Rugando Sasot, kaya na bolilyaso ang pag-tunnel nila doon sa loob ng KOJC compound. So, i-comment niyo ano ba? Mandatory ba? O pinagpapaliwanag lang?